Ako si Daniel, di nyo kilala, pero itong nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Medyo napaaga nga pala yung pamamaliki ko at pagbili ko ng maiulam namin ng jowa ko. May kalamigan nga lang din pala dito sa amin kaya nagdilaga na lang din muna ako ng maiulam namin ng jowa ko. Halos may katagalan na rin kasi ako hindi nakakain ng nilaga kaya kahit gulay na lang okay lang naman sa akin. Inisa-isa ko nga lang din palang hugasan itong mga pansahog ko sa nilaga at medyo madumi rin. Hindi rin natin kasi sigurado kung saan nila ito nakukuha at kung saan naipatong at nailagay. Dinamihan ko na rin pala yung mga gulay na panahog lalo na itong mais na napakasarap at kahit papaano yan na lang din yung kakainin ko. Ang masarap din kasi sa nilaga talaga yung kumpleto yung gulay na mailalagay mo. Kagaya ko rin ba kayo guys na pag bumulak yung karne tinatanggal yung nasa ibabaw na kulay itim? Sa akin kasi tinatanggal ko yan parang pinakasibo kasi ng karne at medyo parang madumi. Isa rin kasi sa kagandahan sa nilaga pag tinanggal mo yung bulak sa ibabaw na kulay itim, maganda yung sabaw niya at hindi malabo. Pagkatapos ko din palang kumain at lumabas ako dito sa labas ng bahay namin, nakita ko ng sira yung net namin. Halos dito talaga sa harap ng bahay ko pumupunta yung init tuwing tanghali kaya bumili ako niyan kaso medyo luma na at napaypay ng malakas na hangin. Medyo okay pa naman kaya inayos ko na lang din muna at kahit papaano pwede pa namang gamitin. Malaking bagay din kasi to sa harap ng bahay namin lalo na sa mga halaman ko na mabilis matuyo sa init ng araw. Buti na nga lang din na pagtiyagaan ko at naayos ko. Nakita ko lang din pala tong isang paso na namatayan na pala ako ng halaman kaya nilipat ko na lang din muna tong rubber tree ko sa kabilang paso para medyo malaki-laki naman yung lagayan. Mas maganda rin kasi tong halaman na to pag naiilagay sa malaking paso at kahit papano gumaganda yung mga dahon niya. Medyo may kadamihan na nga rin pala yung mga halaman ko dito sa bahay kaya kayo guys kung gusto niyo ng halaman pumasya lang kayo dito sa bahay at bibigyan ko kayo. Inayos ko na rin pala yung natirang lupa at ilagay ko sa paso. Halos napakabilis din talaga ng panahon at napakalaki na ni Dior ngayon. Nasa 4 months na rin kasi siya. Umabot na nga si Dior ng 4 na buwan sa amin pero hindi pa yung nakakaranas ng nailalabas namin sa labas ng bahay. Natatakot din kasi kami mamay baka mamay mabakterya sa labas ng bahay lalo na ngayon na nag-uulan. Kaya kahit anong panlilibang na lang namin ang ginagawa namin kay Dior dito sa loob ng bahay at natutuwa naman ako at gigil na gigil siya dito sa kanyang higaan. Lumabas na lang din pala muna kami ng jowa ko at magpapabaksin kami kay Dior. Nabanggit ko nga rin pala kanina nasa halos 4 months na si Dior sa amin at kaya last vaccine niya na ngayon. Ipiniliwanag na rin pala ng doktor ni Dior. Ang kulang na lang pala kay Dior anti-rabies at saka daw last na deworm na lang niya. Kinuha pala muna ni Doc si Dior at titimbangin daw pala muna niya. Sabi nga ni Doc talaga naman patuloy pa rin ang pagtaba ni Dior at pagbigat. Buti na nga lang din to si Dior pag tinuturukan hindi siya nasasaktan at hindi umiiyak. Sabi nga din pala ni Doc after lang daw nito talaga medyo mananamlay daw si Dior. After lang din pala kay Dior bumaba na rin pala kami at nagbayad na ako. Pagka uwi pala namin dito sa bahay agad namang humiga si Dior dito sa higaan namin at nagpapalambing sa kanyang papa. Papa baby na naman oh. Hoy. Ano? Tingin pa siya. Ha? Kinagabihan din pala, lumabas din pala kami ng jowa ko at pumunta kami dito sa business namin. Nagasikaso lang din muna ako ng mga papers namin dito sa business namin at halos ilang linggo na rin kasi akong hindi nakakapunta dito. Isa rin kasi ako sa nagagandahan sa liwanag na to na nilagay ng tao namin dito. Pag nakikita ko to, nare-relax yung utak ko. Nakita ko nga lang pala tong isang tauhan ko at nag-aasikaso siya dito sa may counter namin. Kaya sabi ko, ipakita nyo yung ganda niya at mag-hi naman siya sa vlog ko. After lang din pala namin na umuwi na kami, napadaan ako dito sa may bilihan ng almusal. Medyo nagugutom din kasi kami, kaya binilang ko na rin muna siya ng isang takal na sopas at bumili na rin ako ng pansit. Pagkadating din pala namin sa bahay, napadaan ako sa tindahan at napabili ako ng ginato na pinatimpla ko na sa jowa ko. Ewan ko ba kung bakit madaling araw na napaibig pa akong uminom. Kaya sabi ko sa jowa ko, timplahin na niya at siya naman ang marunong magtimpla ng ganyan. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!